Purihin ng Panginoon. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa barangay. Anong barangay tayo, sister? 102. Yan, barangay 102. Zone 8. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Yan. Nasa loob tayo ng tahanan. Ano pangalan ni Nanay? Dolores. Nasa bahay ni Nanay Dolores. Doon po siya, naliligo. Hindi siya pwede kasi naka-body na ngayon ang tayo mag-aharal patungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Yung salita ng Diyos, yan ay nagtutuwid. Nagtutuwid. Siyempre, pag sinabing nagtutuwid, may baluktot. Itutuwid niya yung baluktot para maging maayos siya, maging diretso. Ganon ang kahalagaan tungkol sa salita ng Diyos. Mapapabuti ka, ika nga. Kasi, Diyos yun eh. Wala naman, hindi naman gusto ng Diyos na mapapasama ka. Ang gusto ng Diyos, mapabuti ka. Kaibigan, ikaw na nanonood ng video ito. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo sa kanyang epistola. Ito po. Ito. Hindi ako nanginginig magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Kita nyo? Sabi ni Pablo. Anong turo ni Pablo? Ikabubuti ninyo. Kanya lang ang problema sa tao. Imbes na maniwala sila, di sila naniniwala. Halimbawa, may mga reliyon po, hindi naniniwala kay Pablo. Sabi nila, si Pablo sinungaling. Wala na. Paniniwalaan mo pa yung sulat ni Pablo. Pinagbintangan mo na nagsinungaling si Pablo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna ilalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siyang gumabay po sa atin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Santa, gabayan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Itong ebanghelyo ito po yung kailangan ng sino man tao, ano man ang kalagayan niya, sapagkat ang iyong ebanghelyo o salita mo, ito po yung magsasaayos ng aming buhay. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Yun po yung sinabi niya sa Gawa chapter 20 verse 20. Gawa 20:20. Pero medyo pumasok sa isip ko yung mga mananaya ng meeting, ay tatayan ko yan. Yan. Anong sabi ni Pablo? Hindi ako nangingimi. Malakas ang loob. Palaban. Palaban si Pablo. Hindi ako nangingimi magsabi sa inyo ng anuman ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Maging sa ayagan at sa bahay-bahay. Ito po yung salitang maging ayagan. Ito po yung public preaching. Yung nangangaral ka sa labas. Iba yung nasa loob ka ng tahanan. Ngayon, nasa loob tayo ng tahanan. So, sa panahon ni Pablo, matapang si Pablo. In public man, sa loob man lang ng bahay, anong sabi niya? Hindi ako nangingimi. Ibig sabihin, mayaman ka? Walang pakialam si Pablo kung mayaman ka. Ang importante, magawa niya ang kanyang misyon. Tingnan niyo po sa verse 24.
Subalit walang alaga sa akin ang aking buhay. Ibig sabihin, patayin man nila ako, walang problema. Ang problema, may pangaral ko ang ebanghelyo ng Panginoon. Kita niyo po, matapang. Siyempre, pagka maka-Diyos ka na, talagang tatapang ka. Bakit? Maka-Diyos ka na nga eh. Dalawang tao yung matapang ha. Isang maka-Diyos, pero matapang sa salita ng Diyos. Meron naman matapang, talagang matapang sa kayabangan. Ibang tapang yon. Walang pakinabang doon. Mapupunta ka lang sa impyerno, Satanas. Si mayabang ka eh. Kung sabi niya, subalit walang alaga sa akin ang aking buhay, maghanap ko lamang ang aking tungkulin. Anong tungkulin ni Pablo? Di mangaral para sa kaibubuti mo. At matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Yesukristo, ang pagpapahayag ng mabuting balita o salita ng Diyos tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Kita niyo po. Basta magawa ko ang aking tungkulin. Iba, magawa ang tungkulin pero saan? Sa kabaya. Sa kawalang yan. Di ba? Basta magawa ang tungkulin nila pero kawalang yan. Walang kwenta. Hindi ka magiging bayani ron. Walang bayani sa kawalang yan. Dapat maging bayani ka sa kabutihan. Amen? Amen. Kaya sa panahon ni Pablo, ang pangangaral niya, sa ikabubuti ninyo. Ibig sabihin, yung pinapangaralan, sa ikabubuti ninyo. Bakit nasabi ni Pablo yon? Dating masama si Pablo. Sino si Pablo? Mamamatay tao. Mabuti bang magpapatay ng tao? Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Exodus chapter 20. This is ang pungutos. Huwag kang papatay. Sabi ni Pablo, hindi. Papatay ako. Talaga pumapatay naman talaga siya. Sa kanyang panahon na wala pa siyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo. Pero, nung makahinkwentro niya si Jesus, habang naglalakbay sa Damasco, dala yung sulat upang hanapin ang mga tagasunod ni Jesus upang patayin. Yan, nakahinkwentro niya ngayon si Jesus. Yun ang conversion ni Pablo. Nang makausap siya ni Jesus. Na kung saan, sinabi ni Jesus, Pablo, basahin natin. Akala nyo, nagmamarites lang tayo. Hindi po. Gusto ko lang masaya kayo nakikinig. Para hindi kayo makatulog. Baka hantukin kayo eh. Sabi ni Sada, matulog ka. Huwag ka makinig dyan. Ingat kayo, baka may bumubulong na dyan. Sabi ni Pablo, ay ni Jesus kay Pablo, sa Damascus, ito sabi niya, ang tanong ni Pablo, sa 26 ng Gawa 15, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Nagtatanong dito si Pablo. At kanyang sinabi, ako si Jesus, na yung pinag-uusig. Yan palang si Jesus, sinuusig pala ni Pablo noon. Pero hindi direktang si Jesus ang inuusig niya. Yung mga alagad ni Jesus, tuwing makita ni Pablo, uuliin, sasaktan, mabibilanggo, papatayin.
Yung ginagawa ng ganon ni Pablo, ginagawa niya kay Jesus. Kasi yung sinasaktan ni Pablo, pinapapatay ni Pablo, tagasunod sila ni Jesus. Alagad. Ayan, alagad. Ako si Jesus na yung pinag-uusig, sabi ni Jesus. Tapos, dito na si tinalagang apostol niya. Tingnan natin. Sa 16, tumindig ka, sabi ni Jesus kay Pablo. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguin ko sa iyo. 18, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, ibalik sa kaliwanagan, mula sa kadiliman at sa Diyos, mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Yung palang atas ni Jesus kay Pablo, papupuntahin ni Jesus si Pablo doon sa mga alipores ni Satanas. Sabi ni Jesus, imumulat mo ang kanilang mga mata. Pangangaralan mo sila. Dalhin mo sila sa liwanag. Mula sa dilim. Mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Kapag nakinig ka sa aral ni Pablo, mapapabuti ka. Hindi ka mapapasama. Kaya yung pangangaral, siyang nagtutuwid sa iyo. Kung ang buhay mo balok-baluktot, ang gagawin ni Jesus, itutuwid ka niya. Anong gusto mo? Itutuwid ka o manatili kang balabaluktot? Pag baluktot ka, sabi ni Satanas, yay! Ang barkada ko, ayaw matuwid. Ganon po yun. Kapag ayaw mo magpatuwid kay Jesus, pumapalakpak si Satanas para sa iyo. Kaya yung bilangguhan, sabi nila, kasi daw po masama yung tao kaya dinadala dyan. Pero in reality, hindi lahat ng nandyan, Masama. yan, o nakagawa ng Masama. krimen. Yun nga, sabi nila, napagbintangan lang, o kahawig ang muka, napagkamalan, marami yan eh. Hindi mo na nandyan na eh. Sige, napagkamalan, nabilanggo na. Mababago mo pa ba yung kasaysayan? Kumbaga sa damit na maputi, namantsahan na, kaibigan. Kahit ano lang ba, Lamat. di na matatanggal yun. Andun na yun. Kaya ang tawag sa mga nakalalaya, ex. Parang asawa, ex ko na lang yan. Yung naghiwalay sila. Ay, asawa, ay hindi, ex ko yan. Ganun po ang taguri. Ibig sabihin ng ex, wala kang kahulugan. Nonsense. Kaya nga ex eh. O hindi ba pagka nag-correct ng papel, correct. Pag ex, wrong. Hindi ba nung nag-aaral tayo, sabi ng teacher, o sige magpalitan kayo yung papel, i-check ninyo yung papel ng isa't isa. Pag mali, X. Di ba? Yan. Kaya ang Bible po, itinutuwid tayo. Bagamat sa mga presinto, may mga nagba-Bible study rin po. Sa totoo, kami po sa City Deal, meron kami ministry dun eh. Kanya lang, nang magkaroon ng pandemic,
pinahinto na. Hindi na huli nakabalik. May mga papasok meron doon. Meron din Yun po yung kami Bible doon. study sa ano, sa jail. Manila City Jail. Ito, ang bibyang pakikita ko sa inyo isa nga ginagamit ko. Dalawa kasi yung bibyang Ayun, galing ginagamit ka ko. na ba, Dad? Nagtuturo ka rin doon? Ah, ito galing sa City Jail ito. Magandang balita, Biblia, Catholic Edition. City Jail galing ito. Oh, yan na okay. Mura lang ito pag bibili ka. 66 lang ang isang piraso. Marami rin sa amin. Philippine Bible Society. Ito. Kaya meron din po nangangar. Kanya lang, hindi ko naman alam sa mga tao bakit nagiging ganon sila. Nang, halimbawa, nabilanggo ka ng isang tao, sabihin mo na, kahit pa paano nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Bakit paglabas wala pa rin? Parang wala. Parang pagbabago. Ganon pa rin. Di ba sinasabi nila sa mga pelikula, sa mga comics character ng araw, sabi ng Dimesa, ayaw na kitang makita ha, uwi ka na. Palipas ka lang ng isang linggo. Sabi ng Dimesa, ikaw na naman! Tama. Di ba? Totoo yun. Meron din po akong bina-Bible study. Boss! Nakatatlong kulong na. Sabi ko, ang tigas ng ulo mo talaga. Halos mamatay na yung nanay mo sa kakaproblema sa'yo. Ayaw mo pa rin magbago. Nung isang pagkakataon, nakalaya siya. Nagtinda ng yung mga fishballs, yung ginagariton, kikiam. Natutuwa naman ako nung nakikita ko siya. Ba, maganda yata ang kita dyan kako. Oo, pastor, sabi niya. Nakakamagkano ka naman dyan? Siguro mga 700, sabi niya. Kailangan manatili ka na lang dyan. Ilang nga, nawala. Nasaan yung si nagtitinda rito? Wala na naman. Ako nga naman. Hindi nagbago eh. Namasyal na naman sa City Jail. Kaya sa naman niya, basyonan niya, yung bahay niya. Kaya sabi ko sa kanya, sa bagay kahit hindi ka na magbago, sanay ka na kasi sa loob eh. Practice muna lang yan. Pero ang inaano ko puro, paano kung sa isang pagkakataon, matiyampuan siya. Okay. Sabi ko, maswerte ka pa nga eh. Yung ibang kasama mo, kako. Samantalang ikaw, gaganyanin ka na lang nila. Oh. Sa totoo lang kako. Pero bakit para mayroong kamay pumipigil sa baril? Para huwag kang barilin. Siyempre, pag nabaril na yun, hindi na uulit. Kasi si Winter yun. Kaya ngayon, ayun. Meron siyang iniiring na naman. Nalaman ko, pambira ka ko ba? Akala ko, medyo tumitunod to. Meron ka na naman palang iring ka ako. Ngayon, nagsisisi na siya. Talagang ayaw ko na. Eh, paano kung ang atol sa kanya? Makulong. Eh, makukulong. Ang atol talaga, makukulong na naman. Sige ka. Pag dinampot ka na niya, yun ang nakakatakot. Kung kailan gusto mo magbago, balik ulit. Sa isang pagkakataon po, nangaral po ako sa City Jail. Hindi naman sa, hindi sa malaki. Sa mga maliliit lang na jail. Nakita ko po yung mga tao para silang tsonggo. Diyan, madalas sa uno, nag-water money. Yan, sa uno.
Sabi ng Dami Dime, din. sabi ng Dimesa, kaya tignan mo sila. Para silang Oo, tiyonggo. masigit na ako dahil sa loob dahil nakakulong. Kita niyo? Natutulog sila. Nakaganyan. Opo. Natutulog sila. Yung iba parang tiyonggo, nakaganyan doon sa rehas. Kabitin na lang. Sawa. Pero, nakapagtataka, bakit ganun ang buhay nila sa loob dyan? Sige pa rin. Minsan nangaral nga po ako dyan. Kanya lang, sabi ng Dimesa, pag nagdadala ka ng merienda, pati kaming mga pulis, idamay mo na. Napalaki pa yung gatos mo. Sa loob-loob ko, wala naman sweldo rito. Imbis na ako pameriendahin itong pulis na ito, ako pa magpapamerienda sa kanila. Sabi ba? Sabi sa inyo? Okay sana na yung nung nasa loob. Kaya ko naman ano yun eh. Gawa ng paraan. Eh yung sinabi ng Dimesa, pati kami. Alam niyo po, meron ako pinangaralan na Dimesa. Ngayon nakalaya. May sakit na yun eh. Hindi ko alam na Dimesa pala siya. At kinwento ko yung ginagawa ng Dimesa. Pero hindi ko siya alam na Dimesa. Nung una, okay ako pumapasok sa kanyang bahay. Pero nung naikwento ko, doon pala siya na-destino yung kinukwento ko. Dimesa pala siya. Agal sa inyo. Ang kinwento ko, yung Dimesa rin. Anong nangyari? Sabi ng asawa niya, huwag ka nang babalik dito. Siguro, yung asawa niyang yun ang Dimesa noon na hindi ko lang maalala. Kita niyo po. Ganun talaga yun. Totoo naman yung sinabi ko. Imbis na ako pa pagmeriendahin. Gusto ako magpamerienda sa kanila. Sila may sweldo, ako walang sweldo. O, kita niyo po. Diba? Diba matakaw? Kaya siguro, hindi lang ako makadiretso nitang Dimesa gito. Kaya sabi, siguro sinabi sa asawa, huwag mo na pabalikin dito yan. Hindi na po ako bumalik. Yan. Hindi niya ba gusto na yung salita ng Diyos ikabubuti ng tao? Amen. Yung sukulan bilang guwan, hindi ka mapapabuti dyan. Kung minsan yan, pa nagiging ugat para mas lalo kang maging kriminal. Bakit? Eh, dyan makakasalamuha yung mga iba't ibang ano eh. Nakasama niya. Nakalawa niya. Yung sinasabi ko pong yun, ayun, binasahan, makukulong siya. Kanya lang, meron lang siyang inaayos ng mga papeles, pinapayos. Kukulong siya. Kasi may kasalanan. Hindi kasalanan niya. Eh, sabi ni Satanas, okay ka bata. Eh, wala, sanay naman eh. Total, pabalik-balik lang naman. Tuwa. Kaya walang problema sa kanya. Kanya lang, ang pinapahirapan niya, magulang niya. Kasi pag nasa loob siya, tawag lang ng tawag. Yung pera. Parang Dito. pensyonado. Sabi ko, parang ka pensyonado. Kada tawag mo, pahingi, pahingi, pahingi. Sa isang pagkakataon po, hindi na alam kung nasaan yung anak na yung kinukwento kong yan. Sabi ng mama niya sa akin, Pastor, hanapin mo yung anak ko. Aba, ako pa tagahanap ng anak niya. Oh, kita niyo po. Tapos nagpunta ako sa presinto. Nagpatulong ako sa kumpare kong pulis. Yung kumpare kong pulis, ayaw akong tulungan. Pare, hindi kita matutulungan dyan. Kita mo. Bandang uli, nakita ko nasa loob pala, nakatago. For sale. Yun nangyari niyan.
Huwag na natin masyadong baka magalit pa kayo sa akin. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Alam niyo po, magiging maayos ang buhay ninyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Panguli, sa Roma 1:16, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinaiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Mananampalataya po ligtas pero pag hindi, hindi. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Kaya si Pablo po, sa panahon niya, hindi talaga siya naiiya. Kaya hindi siya nangingiming magsabi ng hayagan man o sa mga bahay-bahay. Bakit? Hindi nga siya naiiyak kasi nga ang dala niya mabuting salita ng Diyos. Unong araw, din ako sa Baseco. Anong sabi ng kaibigan kong pulis? Mag-ingat ka dyan. O bakit naman ka ako? Na-destino ako dyan bago ako magretiro. O ano ngayon? Marami naghahabulan dyan. Pulis at kriminal. At merong tapunan ng mga bangkay dyan. Okay, salamat ka. Totoo yung sinabi niya. May naghahabulan na. Aba naglalakad ako. Kita niya. Tapos tinanong ko kung totoo yung tapunan ng bangkay. Totoo! Sabi nila meron. Mahigit 1 taon yata ako na destino doon sa Baseco. Sipin nyo, ako naglalakad lang ako kahit abutin ako ng gabi ron. Hindi ako natatakot. Bakit? Dala ko salita ng Diyos, matatakot ako. Bakit? Pare-pareho lang po tayo mamamatay. Bata, matanda, mayaman, mahirap. O ano man ang kulay mo, mamamatay ka. Pero mas maganda, mamatay ka rin lang. Salita ng Diyos. Sa Diyos ka. Tandaan niyo po yan. Wala pong pagwapuhan dyan o ano man, pagandaan. Wala. Lahat po tayo, pare-parehas lang tayo sa Diyos. Mayaman at mahirap, pantay-pantay lang tayo. Wala pong nakakahigit sa atin. Ang mahalaga, datnang ka man ng kamatayan sa buhay mong ito, ang importante na isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Sapagkat si Jesus lang ang pwedeng magligtas sa iyo at wala nang iba. Hindi yung reliyon. Akala po ninyo, ililigtas kayo ng reliyon nyo. Hindi totoo yan. Baka utuhin pa kayo ng reliyon nyo. Maraming reliyon ngayon nangunguto. No. Ingat kayo. Baka akala nyo, kung may reliyon, akala, malakas ito. Anong malakas? May malakas bang reliyon sa Diyos? Wala. Pero mayroong mga reliyon po sa mundo, mayayabang. Kasi tingin nila, malakas sila. Tingin lang nila. O sinong lulukuhin mo? Yung walang alam sa Biblia. Sige po, ano? Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, pagliliwanag. Kami po bilang mga tao, wala po talaga kaming magagawa. Liban na, ikaw po ang magtuwid sa amin. Totoong magiging matuwid kami. Pero kung kami lang ang magtutuwid na sarili namin, useless lang po. Kasi mahina po kami. Salamat po, Panginoon. Nawa kayong mga nanonood ng video ito, kung meron po kayong gustong itanong, pwede naman kayong magtanong. Pero sa tanong na maayos, in a nice way or biblical na pagtatanong para sagutin kayo ng maayos. Huwag kayong, yung iba, nagko-comment, nangyayabang pa eh. Kasi wala naman sila may comment talaga eh. Ano?
By the way, may binabasa akong Biblia. Baka akala nyo wala tayong binabasa. Meron po. Ito. Gideon International Bible ang gamit ko. Pag nakakita kayo ng ganito, lampara, Gideon yan. Binigay po, Gideon. Walang bayad. Tungaw kong isa, wala rin bayad. Wala tayong pambili. Sige po. Like and share. Kayong mga nasharean, i-share nyo po sa iba. Malay ninyo. Yung palang masisharean mo, magindahan sa kanya ito para mabago siya. Maging kamay kayo ng Diyos sa iba. Po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po tayong kasama. Baka akala nyo wala tayong kasama. Meron po. O. Si sister. O, kaway-kaway, brother. Ayan, magkapatid po sila. Ayan. Salamat sa Diyos. Nakaraos na naman ang isang linggo. Every Sunday, nandito po ako sa ganitong oras, hapon. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.